Itong katiwalian na ito, kasamaan na ito na lumaganap dito sa atin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ay tumama sentro sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Masakit sa amin yung discrimination. Ngayon, kung hindi ka kakampi, hindi ka bibigyan ng AKA, AX, why not solve the livelihood among women's? Kailangan po natin ang kabuhayan, pagkain sa lamesa, yung pag-aaral ng mga anak natin, yung safetyness, yung mga bahana yan na nakikinabang ang mga crocodiles. Bakit walang napaparusahan? Kami po ng mga kababayan nyo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, dali po kami Mindanao, ay nakikiisa sa gaganaping mapayapang pagtitipon po. Meron pa po akong baka hindi ko nabanggit. Laban din po kami sa ICI. Dapat po i-abolish na yan because that is unconstitutional. Yan po ay karagdagan lamang kung sa effort nila na pag-dribble para pahabain, patagalin yung proseso. Eh ang mga may kaso, yung mga maliliit, yung magnakaw sa tindahan, madali, kulong agad, tapos ano. Pero ito, malakihan, hindi magalaw. Any reaction po from other speakers? Related to itong katiwalian na ito, kasamaan na ito na lumaganap dito sa atin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ay tumama sentro sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang pinaka malaking katiwalian na tumama sa ating mga kapatid sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay ang pagharang sa eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alam natin na ang eleksyon na yan ay diyan natin matutuntun kung sino ang karapat-dapat na mamuno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan ang pinakamalaking katiwalian na dapat sana ay naituloy yung eleksyon, kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nang dahil sa katiwalian ay hindi na ipagpatuloy yung eleksyon na dapat sana ay mangyari na upang makuha ng mamamayan ng Bangsamoro kung sino ang karapat-dapat na mamuno na hindi corruption, ayaw sa corruption. Kung kaya yan ang malaking katiwalian na tumama sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na umabot ngayon sa away-away mula sa taas hanggang sa ibaba. So yan po ang problema sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maraming salamat po. Any statement po, ma'am? Yes, good morning again. When it comes sa pagsalubong ko pa lang kanina, yung regarding sa Muslim, unang comes to mind is discrimination. Nagugulat ako, bakit mayroong Senate, mayroong Congress, bakit may ICI? At saka nangyayari ngayon, may na talagang governor, papalitan. That was elected, papalitan, kasi ang itatalaga mo ay according to sa gusto mo, na it results breaking the peace sa OPA Pro by General Galvez, utang na loob. Huwag niyo po sirain ang comprehensive agreement.
ng barn. O anong napirmahan? After 50 years, naghirap kami sa lansangan, Senate, Congress. Mindiola, diyan na kami natutulog. Pero akala namin it was already solved. Pero bakit iniiba? Katulad nung napag-usapan na election, October 30 dapat. Ngayon naman, sasabihin niya sa March 31, 2026. Pero it is unsure pa. Kasi gagawa na naman sila. So it is a complete discrimination. Kung noon yung massacre, ilang pamilya ang namatay, nasaktan, itong paglilin lang sa napagkasunduan, na pirmahan, ay it kills the Bangsamoro rights. So, sana po, wag po gawing politika. Pinaghirapan po yan. We all know that Mindanao is not part of the Philippines. Yet, we agree now with the agreement at sisirain pa. So yun po, ang masakit sa amin, yung discrimination. Ngayon, kung hindi ka kakampi, hindi ka bibigyan ng AKA, AX, why not solve the livelihood among women's? Kailangan po natin ang kabuhayan, pagkain sa lamesa, yung pag-aaral ng mga anak natin, yung safetyness, yung mga bahana yan na nakikinabang ang mga crocodiles. Bakit walang napaparusahan? Pero yung nagnakaw, walang makain sa tindahan, agad-agad napaparusahan. Where is the peace? Where is the rights? Ang ating karapatan pagtao. Si Tatay Digong nakakahiya. We surrender it. Sa ibang bansa, Tatay, mahal ka namin. Kahit hindi karapat-dapat sa iyo. Sana, wag na mangyari kay General Bato, Senator Bato. Pag nangyari yan, sana magkaisa tayo, punta tayo lahat sa airport. Sumakay lahat tayo. Okay? Nakakahiya eh. Yung nangyari sa Senate, sa Congress, nag-aaway sila. Yan ba binabayaran natin on the air? Sana kumakain ng tao yan, milyones yan. Si Robin Padilla, anong ginagawa mo, Tolfo? Bakit mo pinag-initan? So, huwag kayong magbangayan dyan, nakakahiya. Ayusin na lang ang Pilipinas. At tulad ni Sir, wala kami sinabi na mag-resign kayo. Ayusin nyo na lang ang accountability. And thank you so much. Maraming salamat po, ma'am. Naiintindihan po namin ang inyong nararamdaman at nire-respeto po natin. Katulad po ng nakakarami sa atin dito, siya rin po ay isang Pilipino at siya po ay nakatira sa Pilipinas. So lahat tayo may karapatang magsabi ng ating nararamdaman. But again, it's just a matter of yung ano natin yung nakikita natin, yung emosyon natin dahil nakikita natin yung katotohanan. And yun, tama po kayo, ma'am, na dapat po magkaisa ang ating mga leader sa tamang daan at sa pamamaraan ng liderato. So, ayun po, at I hope naiintindihan niyo sila at naiintindihan niyo ang lahat. This is a non-partisan nga, hindi ko ito dito about politics, but apparently, all of us has different colors. Mayroon tayong pinagpipili ang politika. Pero ang panawagan ng rally na ito ay magkaisa tayo para labanan natin ang totoong kalaban ng bayan. Dahil kung bakit tayo naghirap, yan po ang korupsyon at pamumunsinti sa maling gawain ng mga leader na talaga naman walang bahid or walang kupas o walang
walang sawang magnakaw sa ating bayan. Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ng mga kababayan nyo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, galing po kami Mindanao, ay nakikiisa sa gaganaping mapayapang pagtitipon po. Alam nyo, sobra na po talaga ang nangyayaring corruption sa ating bansa. Hindi na po ito lingid sa kaalaman ng lahat. Kaya kasama nyo kami sa panawagan na mahinto at mapanagot ang lahat po ng may kagagawan ng mga ito. Mula baba hanggang sa taas. Maraming salamat po. Statement from the spokesperson of UPI. Meron na, mamasahin ko lang ito, no? Pakiusap po namin sa mga mainstream media na sana ay maging patas tayo para sa bayan, maging tunay na boses ng bayan na nasa tama at makabayan. We protect each other if di tayo kaya protektahan ng gobyerno laban sa mga tiwaling opisyal. No?